na ho ang bagyo, Padre Manuel. Ano ho ba sa tingin niyo dapat natin gawin? Kailangan na ho ba nating mag-alsa balutan? Hindi natin kailangan na maging alikaga. Bagyo lang yan, Sister Lucia. Malakas ang pananampalataya natin sa ating Panginoon. Hindi niya tayo pababayaan. Pero baka ho bumigay ng bubong sa ating kumbento. Lumanaw ang istruktura nito. Hindi ho malabo na liparin ang bubong at ang dingding ng parokya. Kung magigiba, di magiba. Hindi natin mapipigilan yan. Ang bagyo ay isa lang na natural na kaganapan sa ating mundo. Lilipas at lilipas din yan. Kung ganun ho, bababa na muna ako upang puntahan ang tarangkahan ng kumbento. Sa pagkakatanda ko ho, hindi ko yun naisarado ng mabuti. Sige, Sister Lucia. Pagkatapos mo, bumalik ka din agad dito. Pupunta tayo sa altar upang mag-alay ng panalangin. Sige ho, Padre Manuel. Babalik ho ako agad. Siya, mag-ingat ka ha. Dalhin mo itong lampara at nang may pangtanglaw ka. Naku, mahabing Diyos. Naway huminto ng malakas na bagyong ito. Tulungan niyo ako. Tulong. Saan nanggagaling ang boses na yun? Tulungan niyo ako. Parang awa niyo na. Mukhang nanggagaling ang boses na yun sa may tarangkahan ng kumbento. Tulungan niyo ako. Ano ko? May batang babae. Basang-basa na siya sa ulan. Mabaging Diyos. Naku, bata! Anong ginagawa mo sa kalagitnaan ng gabi at sa kalagitnaan ng malakas na bagyong ito? Tulungan niyo. Jesus Mariosep! Nawala na siya ng malay. Bata! Gumising ka! Bata! Mabuti na lang at bumaba na ang mataas na lagnat ng batang ito. Akala ko kailangan pa natin siyang isugod sa ospital dahil inaapoy siya ng lagnat kagabi. Pasensya na nga ho pala, Sister Lucia, kung hindi ko kayo natulungan kagabi. Kapag po kasi malakas talaga ang bagyo, itinutulog ko na lang para hindi ako ganong kabahan. Ayos lang yon, Sister Melva. Mabuti na lang at huminto na din naman ang malakas na ulan. Nung mga bandang 3:00 ng madaling araw. Saan nyo nga ho pala nakita ang batang yan, Sister? Nakita ko siya sa labas ng tarangkahan ng kumbento. Nagulat din nga ako nang makita ko siya doon. Humihingi siya ng tulong at nangingilig sa sobrang lamig. Basang-basa na, parang basang sisiw. Nang mawalan siya ng malay, binuhat ko siya ng mag-isa papasok dito sa kumbento. Saan kaya galing ang batang yan? At bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin siya gumigising? Sa tingin ko gigising na din siya maya-maya. Mas makabubuti kung maipaghanda mo na siya ng pagkain. Kung may mainit na sabaw sana, para mainitan ng kanyang sikmura. Sige ho, Sister Lucia. Bababa na ako sa kusina upang makapaghanda ng pagkain at para sa almusal na rin natin. Sige, salamat, Sister Melva. Nasaan ho ako? Mahabaging Diyos! Buti naman at gising ka na. Nasaan ho ako? Sino ho kayo? Hindi mo ba ako natatandaan? Humihingi ka sa akin ng tulong kagabi habang malakas ang bagyo. Nasa labas ka ng tarangkahan ng kumbento nung mawalan ka ng malay. Ngayon ay nandito ka sa kumbento dahil tinulungan kita. Mataas din ang lagnat mo. Maayos na bang pakiramdam mo ngayon? Maayos na ho ang pakiramdam ko. Pasensya na ho sa abala. Hindi ka naging abala sa akin, Iha. Masaya ako na nakatulong ako sa mga nangangailangan. Ano nga pala ang pangalan mo? Camila ho ang pangalan ko.
taga saan ka naman? Paano ka napadpad dito sa kumbento namin? Sabihin mo kung taga saan ka para naman maihatid ka namin. Baka nag-aalala ng mga magulang mo sa'yo. Hindi ko ho alam kung taga saan ako. Basta nagising na lang ho ako sa isang maliit na kubo na malapit dito sa kumbento nyo. Nung nagsimula pong bumuhos ang malakas na ulan dahil luma na ho yung kubo, tinangay na ho yung anahaw na bubong nun kaya napilitan po akong sumukod sa malakas na bagyo. Nakita ko ho tong kumbento nyo kaya dito ho ako nagbakasakali na makahingi ng tulong. Paano? Hindi mo alam kung taga saan ka, Camila. Ang mga magulang mo, hindi mo rin ba kilala? Ang tanging natatandaan ko lang ho nung nagising ako sa kubo. Pero ang mga pangyayari bago yun, wala po akong ideya. Tanging pangalan at edad ko lang ho ang natatandaan ko. Mahabagin Diyos. Kung ganun, dumito ka na lang muna sa kumbento namin, Camila. Kung wala ka pang maalala sa pinagmulan at nakaraan mo, mas makabubuti kung dito ka muna. Dito mas ligtas ka. Talaga ho? Pwede ho akong manatili dito? Oo naman. Bukas ang kumbento na ito para sa mga katulad mong nangangailangan. Pagdating ni Padre Manuel, ipapakilala kita sa kanya. Sino ho si Padre Manuel? Si Padre Manuel ay ang mabait naming kura paroko na nakatalaga dito sa kumbentong ito. Mabait siya kaya tiyak na hindi rin magdadalawang isip yun na tulungan ka kapag nalaman niyang iyong kalagayan. Sister Lucia, anong problema? Bakit parang nagmamadali kayo? Nakita mo ba si Camila? Kanina ko pa siya hinahanap pero hindi ko siya makita-kita. Ipapakilala ko siya kay Padre Manuel para naman malaman ang pinal na desisyon ni Padre sa pananatili niya dito sa kumbento. Si Camila, parang natanaw ko ho siya dun sa may hardin, Sister Lucia. Nakaupo siya sa lilim ng malaking puno. Ay, kaya pala hindi ko siya makita-kita sa paligid. Nandun lang pala siya O sige, pupuntahan ko muna siya. Sige ho, Sister Lucia. Ay, nandun lang pala si Camila. Kanina pa ako pinaghahanap ng batang yun. Bakit ba gustong-gusto niya lagi nang mapag-isa? Malapitan na nga. Oh, teka. Umiiyak ba siya? Bakit umiiyak si Camila? Hindi kaya may naalala na siya? Camila! Sister Lucia, kayo pala, bakit ho? Ay, bakit ka umiiyak? May problema ba? Wala ho. Naguguluhan lang ho ako kung bakit wala akong maalala. Pinipilit ko ho pero wala talaga Ganun ba? Ano ko, huwag mong pilitin ang sarili mo na makaalala, Camila. Kung hindi bumalik ang alaala mo, ayos lang yun. Wala namang pumipilit at pumupwersa sa'yo na makaalala ka. Mapapagod ka lang kung pipilitin mo ang isang bagay na hindi mo kontrolado. Ay, siya nga pala, nandyan na si Padre Manuel. Sinabi ko sa kanya na nandito ka pa rin sa kumbento. Nais kanyang makita at makilala. Gusto niya ho akong makilala? Oo naman. Nasa pangangalaga ka ng kumbentong pinangangalagaan niya. Natural lang na gusto kanyang makilala. Kaya halika na. Ipapakilala kita sa kanya, Camila. Mabuti naman at maayos ang kalagayan mo dito sa kumbento, Camila. Nagagalak ako na dito ka nakahingi ng tulong ng gabing yon. Dahil kung hindi, baka napahama ka na. Totoo nga ho ang sinabi ni Sister Lucia.
na mabait ho kayo, Padre. Nako, sinabi niyo ba yon? Opo, kahit ako naman po ay masaya na dito ho ako sa kumbento nyo napunta. Alam ko na magiging ligtas ako sa pangangalaga nyo. Abay, oo naman. Totoo yan. Ang kumbentong to ay ligtas at walang panganib. Kaya naman palagay ang loob ko kung sakaling pumayag ka na dito na mamalagi sa kumbento. Nasabi na ni Sister Lucia sa akin ang sitwasyon mo at ang pagkawala ng iyong alaala. Bukas ang kumbentong ito para sa iyo, Camila. Maraming salamat ho, Padre Manuel. Hayaan niyo ho, tutulong naman ho ako sa mga gawain dito sa kumbento bilang kapalit sa pagkupkup niyo sa akin. Aba, ay wala kang kailangang gawin. Ang pagtulong namin sa iyo ay bukas sa puso at walang hinihintay na kapalit. Tama si Padre Manuel, Camila. Wala kaming hinihintay na kapalit sa pagkupkup namin sa iyo. Sapat na sa amin na nandito ka at ligtas. Marami pong salamat talaga. Napakabuti niyo. Lalo na po kayo, Padre Manuel. Napakabuti ho ng puso niyo. Maaari ho ba akong humiling ng maliit na pabor? Aba, ano yan, Camila? Sige, sabihin mo. Pwede ho bang bisitahin niyo ako sa aking silid sa tuwing meron ho kayong libreng oras? Pwede ho tayong magdasal ng sabay. Napapanatag ho kasi ang loob ko kapag naririnig ko ang kalmado niyang boses. Nakakalma din ho ako. Ay, nako. Nakakatuwa namang pakinggan ang sinabi mo, Camila. Ay, sige. Kapag may libre akong oras, bibisita ako sa iyong silid. Maraming salamat ho, Padre Manuel! Sino naman kayang baliwang gumawa niyan? Nakakatindig balahibo. Wala siguro sa sariling pag-iisip ang gagawa niyan. Dinamay pa ang walang kalaban-labang pusa. Pinako pa ng pakros. Nakakakilabot. Mas nakakatakot pa dahil dito pa sa mismong kumbento ginawa yan. Walang awa. Sister Lucia! Sister Lucia! Kailangan niyo hong makita ang nasa hardin. Ha? Bakit? Ano nangyayari? Tingnan niyo na lang ho, sister. Mahabaging Diyos! Bakit may nakapako sa puno na ito na isang pusa? Sino naman kaya ang walang awa na gumawa nito? Nadatnan na lang ho yan ng mga tao dito sa hardin, Sister Lucia. Hindi ho nila nakita kung sinong gumawa. Pero napapansin niyo ho ba? Nakapako ang pusa ng pakrus. Nakakakilabot ho, Sister Lucia. Sino naman ho kaya ang gagawa niyan? Wala din akong ideya. Pero hindi pa tayo ang dugo ng pusa. Umapatak pa ito. Ibig sabihin ay bago lang ito nangyari. Sa tingin ko, hindi pa nakakalayong gumawa nito. Sister Melba, gumawa ka ng paraan para matanggal ang pusa na ito dito sa puno. Magtitingin-tingin lang ako sa paligid. Ay, sige ho, Sister Lucia. Teka, si Camila yun na. Nakadungaw siya sa bintana habang nakangiti. Nakatingin siya sa pusang nakasabit sa puno pero bakit parang masaya pa siya? Nagtama ng mga mata namin. Teka, bakit bigla siyang nagtago sa likod ng bintana? Bigla siyang nagtago? Natakot ba siya sa akin? Nasaan si Camila? Hindi ba siya sa atin sasabay maghapunan? Sa tingin ko ho ay masama ang kanyang pakiramdam dahil kanina pa siyang tanghali hindi lumalabas ng kanyang silid. Ay, Sister Lucia, kaya nga ho pinaghanda ko siya ng pagkain dito sa tray para dadalhin ko sa kanyang silid. Ako na lang ang magdadala niyan. Ay, sige ho, Sister Lucia. Ito na ho. Bababa din ako agad pagkadala ko nito para sabay-sabay tayong kakain. Tahimik ang kwarto niya. Hindi kaya natutulog? Ayoko na po talaga. Hindi ko po kaya ang mga gusto niyong gawin.
Hindi kaya ng konsensya ko, lalo na ang tinutukoy niyong sukdulan. Manahimik ka! Huwag kang magpahina-hina, Camila. Gagawin mong sinasabi ko dahil ikaw lang ang magbibigay ng tuldok sa mapait na kabanata ng angkan. Ikaw lang! Kaya huwag mo kaming bibiguin. Ano ang boses na yun? Sino yan? Sister Lucia, kayo po pala. Anong kailangan niyo? Dinalhan kita ng pagkain, Camila. Bakit ganon? Wala naman siyang kasama sa loob ng silid. Pero bakit may narinig akong boses? Meron talaga akong ibang pakiramdam kay Camila. Kakaiba ang mga ikinikilos niya. Kailangan kong malaman kung anong nangyayari sa kanya para kung sakaling may problema, matutulungan ko siya. Sa ngayon, kailangan ko munang bantayan ang mga kilos niya. Sino kaya yon? Sandali lang! Padre Manuel, kayo po pala. Ano ang kailangan ninyo? Ay, papaalala ko lang na bukas ang dating ng rasyon ng ating pagkain. Ikaw na muna ang aatasan ko na mag-intindi nun dahil si Sister Melva ang isasama ko papunta sa mga baryo upang kumalap ng mga donasyon. Sige ho, Padre Manuel. Ako na ho ang bahala dyan. Patuhungo na ho ba kayo sa inyong silid? Gusto niyo ho bang ihatid ko kayo? Ay, di na. Dadalawin ko muna si Camila sa kanyang silid. Hindi ko na halos nagagawa ang pinangako ko na pagbisita sa kanya. Tuwing may libreng oras ako kaya pupuntahan ko muna siya, ha? Sige, magpahinga ka na. Napakagandang umaga. Isa sa paborito kong rasyonan ng pagkain ang kumbento na puno ng mga madre. Kaya na naman si Andres. Kaya nga, mag-ingat kayo dyan, ha? Naku, baka may busuhan na naman yan dito sa kumbento. Ay, magsitigil nga kayo. Pumunta kayo sa altar at mag-umpisa kayo doon na magpunas. Ako nang haharap dito kay Andres. Sige ho, Sister Lucia. Hi, mga sister. Ang gaganda talaga nila. At ang babango pa. Daig pa ang bagong sinangag na pinipig. Kaya naman gustong-gusto ko talagang magrasyon ng pagkain dito sa kumbento eh. Binubuhay ang katawang lupa ko. Ay, kayo pala, Sister Lucia. Ay, magandang umaga po sa inyo. Yung iniutos ko, dumiretso na kayo sa may altar. Sige ho, Sister. Ganon ka ba talaga bumati sa mga madre dito sa kumbento? Opo, sister. Wala naman pong mali siya yun. Ganun lang po talaga ako eh. Tsaka, matagal na rin ako kung nagrarasyon ng pagkain dito. Sanay na ho sila sa akin. Kung ganon, sumunod ka sa akin. Dumiretso na tayo sa kusina para madala na doon ang mga rasyon ng pagkain. Sige ho, sister. Teka, siya nga ho pala. Nasaan si Sister Melva? Siya ho kasi ang madalas na sumasalubong sa akin pag meron ho akong rasyon. Wala siya.
Buti na lang tapos na ang pagrarasyon ko. At buti na lang din. At hindi ako inatid na matandang gurang na matring yun. Ay, bihira. Mamalasing ka nga naman. Teka. Papa? Bango ah. Mukhang may naliligong madre sa banyo ngayon. Parang nagiinit ang katawan ko. Makapamboso nga. Sino yun? Aba! Ay! Mukhang bagong mukha yan dito ah. Parang may dalagitang bagong salta dito sa kumbento. Ang ganda. Ang kinis ng balat. Materialis puertes, ika nga. Sigurado ka may rosas din yan. Kung siniswerte ka nga naman, Andres. Hala! Asya! Tako. Tumayo na siya ron sa pagkakaupo niya sa upuan. At saan naman kaya siya pupunta? Nako. Baka maliligo rin. Susundan ko. Teka, parang sinusundan ako ng estrangherong lalaking yun ah. Bakit ba ako sinusundan? Hayaan mo kung sundan ka niya. Hayaan mo lang siya. Nasaan yung dalagita? Bakit biglang nawala? Sigurado ako na dito lang dumiretso yun. Nandito lang sa likod ng kumpento eh. Nasaan yun? Aba! Ayun pala siya sa likod ng malaking puno. Saktong-sakto naman at wala ding makakakita sa amin dito. Parang ngayon lang kita nakita dito ah. Pwede bang makuha ang pangalan ng isang magandang dalagitang nasa harap ko ngayon? Ako nga pala si Andres. Binata pa ako. Wala pa akong asawa. Sublada. Ikaw ba? Sa tingin ko, sa edad mo, dalaga ka pa, no? Wala ka naman sigurong balak na magmadre, alam mo na. At ikaw, sa tingin ko hindi mo pa rin natitikman ng luto ng Diyos, ano? Gusto mo bang iparanas ko sa'yo ang sarap ng tinutukoy ko, ha? Hindi ka magsisisi. Teka, sumagot ka naman. Harapin mo ko. Harapin mo ko, miss. Teka! Sino ka? Sino ka? Wag! 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 Sister Lucia! Sister Lucia! Ano yan? Bakit? Ano bang problema? Kailangan niyo makita yung nasa likod ng kumbento. Ano? Ano ba yon? Habang abala po kami sa paglilinis ng altar,
May narinig ho kaming isang malakas na sigaw. Nanggagaling ho yun sa likod ng kumbento kaya sinilip namin. Nakita ho namin si Andres nakabigti. Hindi lang ho bigti. Uwak-wak din ng tiyan. Ano? Mahabaging Diyos! Sino ang gumawa nito? Nakakatakot. Sinong gumawa niyan? Si Camila. Nasaan si Camila? May pakiramdam po na nandito lang siya sa tabi-tabi. Ayun siya! Nakatingin na naman siya sa walang buhay na lalaki habang nakangiti. Ay, bakit ba ngayon pa ako nakaramdam ng uhaw kung kailang hating gabi na? Kailangan ko patuloy pumaba. Pupunta ako sa kusina. Alin bang gusto mong gamitin ko dito? Kaya mo bang gamitin pareho? Teka, boses ni Camila yun ah. At ayun na naman yung boses na narinig ko nung kausap ko siya sa kwarto niya noon. Sino ba talagang kausap niya? Kailangan ko malaman. Huwag mo nang pagurin pang sarili mo, Camila. Huwag ka nang pumili pa. Pwede mo namang gamitin pareho. Ayun siya. Nakatalikod siya sa akin kaya hindi niya ako nakikita. Mag-isa lang siya doon pero bakit may naririnig pa akong isang boses? Sino ba yun? At ano yung hawak niya? Mga kutsilyo yun ah. Pareho to. Oo, Camila. Pwede mong gamitin yan pareho. Yung isa, gamitin mong panaksak. Habang yung isa naman, pantadad. Diba? At mas maganda yun. Tapos, maririnig mo pang sigaw niya dahil sa sakit at pagmamakaawa. Maniwala ka, napakasarap sa pakiramdam nun. Saan ba nanggagaling ang boses na yon? Parang hindi ko po talaga kaya yung pinapagawa niyo sa akin eh. Ayoko po. Ano ba? Sinabi ko na sa'yo, di ba? Huwag kang pahina-hina. Hindi yan ang kailangan ko. Pero hindi ko po kaya na. Tumahimik ka. Mabait siya ngayon, oo. Pero hindi na mabubura ang kasalanan na ginawa niya noon. Sa akin ka na makinig, Camila. Ikaw lang ang tanging pag-asa ko upang makapaghiganti sa kanya. Sino ang tinutukoy ng boses na yon? Kailangan mong putulin at tapusin ang taong nagsimula ng lahat ng pagkasira ng buhay namin. Tapusin mo siya para sa amin, Camila. Hindi mo ba naisip na dahil sa kanya, kaya mag-isa ka lang ngayon? Siya ang punot dulo ng lahat. Patayin mo siya. Papatayin ko siya. Tama yan, Camila. Sumunod ka sa sinasabi ko. Sa akin ka lang makikinig. Tapusin mo na siya. Tatapusin ko siya. Papunta na siya dito. Kailangan ko magtago. Saan siya pupunta? Kailangan ko siyang sundan. Bakit
Bakit siya pupunta sa silid ni Padre Manuel? Hindi ako pwedeng magkamali. Doon siya patungo. Camila, anong ginagawa mo? At ano ang mga talabog yan? Bakit may hawak ang mga kutsilyo? Kailangan kong iligtas si Padre Manuel. Camila! Layuan mo si Padre Manuel. Huwag kang mangialam dito! Ang lakas niya! Paano niya ako nagawang sakalin? Gamit lang ang isang kamay. Totoo ba siyang tao? Bitawan mo si Sister Lucia! Sino ka at anong kailangan mo? Bitiwan mo ako! Padre Manuel lang ang kailangan ko. Kaya huwag ka nang mangialam pa dito! Anong sinasabi mo na kung kailangan mo, Camila? Sino ka ba? Anong kailangan mo sa akin? Malaki ang kailangan ko sa iyo, Padre Manuel. At baka kahit buhay mo ay kulang pang kabayaran. Camila, ano bang sinasabi mo? Matagal na kitang hinahanap para tapusin ang kahayupan mong nasimulan. Ngayon na nakaharap na kita, sisiguraduhin ko na bawat patak ng dugo mo ay magkakaroon na ng halaga. Ano bang sinasabi mo? Bakit mo ito ginagawa? Sino ka ba? Hindi mo ako kilala, pero handa akong ipakilala ang sarili ko sa'yo para malaman mo at maramdaman mo na karapat dapat ka sa paglilitis kong to sa'yo. Ang Diyos lamang ang may karapatan na lumitis sa atin, Camila! Tumahimik ka! Sa ating dalawa, ikaw ang walang karapatan na banggitin ang pangalan ng Diyos dahil demonyo ka, Padre Manuel! Demonyo ka! Hindi ko alam kung paano mo nasasabi sa akin ang mga yan, Camila. May karapatan akong sabihin yun dahil totoong demonyo ka! Dahil ako lang naman ang apo ng babaeng pinagsamantalahan at ginahasa mo noon! Ano? Tama bang narinig ko? Ano? Ito na nga ho pala yung pinapakuha niyong inumin, Senyorito Manuel. Sige, makakalis ka na. Sige ho. Ayos ah. Mukhang may gusto sa'yo yung katulong niyo yun ah. Kung tumitig sa'yo, ang lagkit eh. Alam ko, patay na patay nga sa akin yun. Alam mo, bakit hindi mo pa sunggaban at patulan? Sayang naman. Maganda naman siya. Sexy pa. Kinukuha ko na nga ang loob niya ng paunti-unti. Hindi magtatagal. Bibigay na yan. Sigurado ka ba dyan? Oo naman. Kailan ba ako nabigo pagdating sa babae? Kapag nakuha ko na siya, huwag kayong mag-alala. Papatikim ko din siya sa inyo. Uy, yun ang gusto ko. Sabay-sabay tayong titikim sa kanya para mas maganda. Gusto ko yan, gusto ko yan. Ibang klase ka talaga, Manuel. Anong ginagawa niyo rito, Senyorito? Huwag mo na akong tawagin senyorito, Salve. Kasintahan na kita, hindi ba? Hindi kasi ako sanay, Manuel. Ikaw naman. Masanay ka na. Ano palang ginagawa mo natin dito? Baka kasi hinahanap na ako sa mansyon niyo. Nandito tayo para magpakasaya. Ha? Lumabas na kayo dyan! Anong ibig sabihin nito, Manuel? Bakit nandito sila? Gaya na sabi ko, magpapakasaya tayo. Hawakan niyo na! Ako muna mauuna, ha? Hawakan niyo mabuti! Anong ibig mo sabihin? Bitiwan niyo ako! Patay
Tahimikin nyo nga yan! Teka! Bitiwan niyo ako! Yan! Higa nyo dito sa batuan! Bilisan nyo naman! Bitiwan niyo ako! Ako naman nakikinig sa'yo! Bitiwan niyo ako! Sige, Manuel! Easy kayo! Huwag kayong magmadali! Halika! Ayos na ayos. Ibang klase ka talaga, Manuel. Hoy! Hoy! Tumigil ka na nga sa pag-iyak mo dyan. Alam ko namang nasarapan ka sa aming tatlo eh. Di ba, Salve? Huwag mo na kasi pagkaila. Hayop kayo! Hayop na kung hayop. Kung gusto mo, bayaran pa kita eh. Huwag ka magsusumbong kahit kanino, ha? Tanda mo, kapag may nakaalam nito, lalo na sila mama at papa, tutudasin kita. Tanda mo yan. Tara na nga! Tara, tara! Hayop! Pa? Anong meron dito? Isa ka talagang malaking kahihiyan, Manuel. Nabuntis mo ang babaeng ito. Ang babaeng isang hamak na alipin lang sa pamamahay na ito. Pa, hindi ko po alam ang Huwag ka nang tumanggi pa! Inamin na ng babaeng ito ang ginawa mo. Malaki kang kahihiyan. Dilugisan mo pa ang pangalan ng pamilya. Kaya ngayon, magdedesisyon ako. Aalis ka sa pamamahay na ito! Ano? Saan naman ako pupunta? Hindi ko hahayaan na masira mo magandang imahe ng pamilyang ito, Manuel. Hindi pwedeng makalabas ang ginawa mo. Kaya naman, ipapatapong kita sa malayong seminaryo. At doon ka na mabubulok. Papa! Pinal na ang desisyon ko. Makakaalis ka na sa harapan ko ngayon din, Manuel. Hindi ka na pwedeng magtrabaho pa dito sa mansyon. Po, pero Doña Elise... Ipapadala kita sa kabilang hasyenda namin hanggang sa makapanganak ka. Hindi ka naman namin pababayaan dahil baka mamaya niyan magdala ka pa ng problema sa pamilya. Kaya pasalamat ka na lang dahil tutulungan ka pa namin. Doon ka natitira sa bukid at doon ka na magtatrabaho. Hindi ka na pwedeng makalapit sa mansyon na to. Entiendes? Pedro, ikaw nang bahala sa kanya, ha? Pinapasabi ni Doña Elise na gumawa ka ng paraan para hindi siya makaalis dito sa hasyenda. Baka daw gumawa yan ng gulo. Ikaw ang malalagot. Sige, ikaw nang bahala, ha? Oo, sige. Ako nang bahala sa kanya. Hindi siya makakalabas dito sa bukid. Siguraduhin mo lang dahil pareho tayong malalagot kay Doña Elise. Pedro? Ginagawa mo rito? Bakit mo? Kinakadena pa ako. Pasensya ka na, Salve. Yun ang pilit sa akin ni Doña eh. Para hindi ka na makalis dito sa bukid. Ano? Tanggalin mo to! Parang awa mo na. Oo, shh.
Huwag ka nang pumalag pa. Wala ka na din namang magagawa eh. Kahit sumigaw ka pa, walang makakarinig sa'yo dito. Tanda mo, simula ngayon, sa akin ka na. Anong ibig mong sabihin? Bango mo. Tamang-tama na dito ka pinatapon ni Donya. Kahit pa paano, may pagpaparausan ako. Anong ginagawa mo? Huwag mo hawakan! Huwag ka nang pumalag. Hindi sisipahan kita. Dadamay ko yung bata sa tiyan mo. Parang hawak mo na. Paulit-ulit na ginahasa ng Pedro na yun si Lola. Na kahit nabuntis na si Lola dahil sa ginawa niyong panggagahasa sa kanya, hindi doon tumigil ang kasamaan at kademonyohan na kanyang nararanasan. Paulit-ulit siyang pinagsamantalahan. At alam mo ba, pagkapanganak niya sa supling na dinadala niya, na posibleng anak mo na aking ina, pinagpatuloy niya ang pangahalay niya hanggang sa mabuntis si nanay at namatay siya sa panganganak sa akin. Ako ang supling na yon. Ako lang ang hindi pinagsamantala ni Pedro dahil alam mo kung bakit. Itinuring naman niya akong anak. Pero nang malaman ko ang kahayupan na ginawa niya sa lolo ko at kay nanay, tinapos ko ng maliligayang araw niya. Camila! Tama ka nang iniisip. Pinatay ko siya. Pinatay ko siya nang walang kahirap-hirap. Dahil matanda na rin naman siya eh. Pero alam mo, nalaman ko na meron pa pala na may mas malaking kasalanan. Na may mas purot dulo pa pala kung bakit naranasan yun ni na Lola at Nanay. At ang dahilan na yun ay ikaw! Ikaw, Padre Manuel! Ginawa kong lahat para mahanap ka. Hindi ako tumigil hanggat hindi dumadating ang araw na to na makaharap ka at malitis kita sa sarili kong mga kamay! Camila! Hindi ko alam kung paano ko hihingi ng tawad sa'yo. Huwag kang humingi ng tawad dahil hindi ko yun kailangan! Wag, Camila! Parang awa mo na. Nakikiusap ako sa'yo. Huwag mo akong patayin. Tanging kamatayan mo lang ang tatanggapin kong kabayaran, Padre Manuel. Kaya mamatay ka na! Padre Manuel! Mamatay ka na! Kulang pa yan! Sa dami ng ginawa mong kasalanan, dapat lang siguro na paramihin din kita. Saan ako magsisimula sa pagtantad sa'yo? Padre Manuel! Camila! Parang awa mo na! Huwag mo ako sasaktan! Huwag kang umiyak, Sister Lucia. Tapos na. Patay na ang demonyo. Patay na siya.